JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Emilio. Taong 1990, Iloilo. May mga nagsasabi, kapag nagpaparamdam sa pamamagitan ng San Telmo ang yumao, ibig sabihin, may hindi pa natapos na tungkulin. Naniniwala si Emilio sa kasabihang ito dahil ang yumaong tiyuhin, marami pang naiwang trabaho. Ang problema, walang sasalo dahil sa pamilya nila, ito lang ang nasa ganitong larangan. Gabi-gabi nagpapakita ang San Telmo, bola ng apoy na pabalik-balik sa harapan ng tahanan. Tatalbog-talbog lang sa loob ng ilang sandali at saka biglang maglalaho. Hindi maiwasang mapatanong ni Emilio kung bakit siya lang ang bukod tanging nakakakita. May kasama naman siya sa bahay, ang tiyuhing si Mang Ramon, pati na rin si Lola Meda. May mga pagkakataon na nasa bakuran pa sila. Tatawagin ng binata ang mga kasama sabay turo. Kaso nga lang parang namimili ng taong papakitaan ng elemento, bagay na patuloy niya na hinahanapan ng kasagutan. Nagtanong-tanong sa mga kakilala, kaso wala ni isa ang nakaalam. Minsan, tinatakot pa na baka siya talaga ang pakay. Binalaan na wag lumabas o lumapit dito dahil siguradong matutusta. Kamot ulo na lamang si Emilio sa walang kwentang sagot. Gayunpaman, sa pag-uusisa nakahanap pa rin ng kasagutan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, iho. Ikaw ang napili ng tiyuhin mo na humalili sa kanya. Ang naudlot na tungkulin ay sa'yo'y pinasa. Kung hindi ko pa naisipang pumunta rito, hindi ko malalaman na sumakabilang buhay na pala si Eduardo. Wika ni Mang Pilo, isa sa mga kaibigan ng yumaong tiyuhin. Swerteng napadpad sa lugar dahil hinahanap ito. Sandali lang ho . Sinasabi niyo bang nagpaparamdam ang San Telmo para talaga sa akin? Kaya ba hindi nakikita ng ibang tao? Paanong ako yung hahalili sa naudlot na tungkulin? Wala naman akong alam dyan. Normal na matakot o kabahan. Kilala ko si Eduardo. Hindi siya magpapasa ng tungkulin sa taong hindi niya nakikitaan ng kakayahan. Pagtiwala ka lang. Nga pala ngayong gabi, kapag magpapakita uli sa iyong San Telmo, lumabas ka sa lubungin mo. Hindi ka naman matutusta dyan . Antayin mo dahil may ibibigay yan sa iyo. Isang bagay na magsisilbi mong gabay. Hindi makapaniwala si Emilio. Naghahanap lang naman sana ng sagot. Pero siya na itong susunod sa yapak ng yumao. Kinagabihan nag-abang si Emilio sa muling pagpaparamdam ng San Telmo. Hindi nagtagal. Tanaw niya na ang nag-aapoy na elemento. Tumatalbog-talbog. Pabalik-balik sa bakuran. Payapa naman ang gabi. Tulog ang mga kasama kung kaya't lumabas para sundin ang sinabi ni Mang Pilo. Nanginig ang buong katawan ng binata nang mukaan nitong makarap. Hindi nakagalaw sa kinakatayuan ng dahan-dahang lumapit ang elemento. Napatigil ang hininga. Pero nagulat nang unti-unting gumaan ang pakiramdam. Bolang apoy ang umaaligid, pero hindi ito nagdulot ng anumang init. Banayad, payapa, matiwasay ang hatid. Inilahad niya ang kamay nang huminto sa harapan. Sumiklab ang apoy na parabang sumabog. Kasabay ng pagkawala ay ang paglitaw ng nagbabagang bato, kunot noong tinitigan. Ito nga ba yung sinasabi ni Mang Pilo na ibibigay ng San Telmo? Ano ba yan? Bato? Baga? Nagbabagang bato? Ano ba talaga to? Tinignan ni Emilio ang paligid pero hindi na mahagilap ang elemento. Pumasok na rin ang tahanan at sa silid pinagmasdan ng bato. Sa paglipas ng oras,
Unti-unting nawala ang baga. Naging mapulang bato na lamang. Hindi kalakihan. Kasya lang kapag kinuyom ang palad. Walang maisip kung ano ang paggagamitan kung kaya itinago na muna. Kinabukasan, sumalubong ang masamang balita. Ang chewing si Mang Ramon ay nagkasala sa engkanto. Mahilig kasi itong mamutol ng kawayan para gawing upuan. Ang paa ay namamaga na para bang sinampal dahil may bakas ng kamay. Kaso nga lang, hindi normal ang laki. Mas malaki pala ang kamay ng engkanto kaysa tao, ano? Ang haba ng daliri, pero sobrang payat naman. Wika ni Lola Meda. Nahihiwagaan pa sa bumakas na kamay. Ito talagang si nanay. Nagdurusa na nga yung tao, yan pa yung pupunahin. Maghahanap po ba kayo ng albularyo para tumingin sa akin? Hindi na ako makakapagtrabaho nito eh. Wala na tayong makakain. Wika ni Mang Ramon. Ayos ah. Ikaw tong padalos-dalos sa gubat na nagre-resulta ng pagiging mangmang. Tapos ako'y mapeperwisyo para maghanap ng manggagamot. Aba, tadyak ang kita eh. Alangan naman, hayaan niyo ako sa ganitong kondisyon. Nay, anak niyo ko. Kaya responsibilidad mo ko. Huwag mo nga akong gamitan ng salitang anak mo ako, responsibilidad. Ikaw tong mangmang eh. Alam mong maraming engkanto doon ka pa namutol. Buti nga yan ang ginawa eh. Hindi ka dinakip, dinala sa mundo nila. Mas mabuti nga sana yon para mawala yung perwisyo dito sa bahay. Matanda na pero hindi nag-iisip. Sayang yung utak na binigay sa'yo. Hindi maiwasang matawa ni Emilio sa usapan ng chewing at lola. Sumingit na rin siya para hindi na humaba ang pagtatalo ng dalawa. May dala siyang pinakuluang dahon ng sambong. Isa ito sa ginamit ng yumaong albularyo. Ganito rin ang ginagawa bilang unang lunas. Mabuti pa tong pamangkin ko may pakialam pa. Samantalang yung nanay ko na nagluwal sa akin, puro sermon ng ambag. Kahit lakasan mo pa ang boses mo, wala akong pakialam sa mga taong hindi nag-iisip. Kapag gumaling ka sa lagay na yan, bumalik ka kagad doon sa gubat. Mambulabog ka uli ng mga engkanto para magdusa ka uli. Total yan naman ang gawain mo. Tugon ni Lola Meda na nagwawalis sa bakuran. Hindi inaasahan ng anak na maririnig nito ang sinabi. Tiyo, huwag mo na lang pansinin si Lola. Alam mo naman na ganyan lang talaga magsalita yan eh. Hindi ko man alam kung ano yung pinakagagawin pero parang mabisa yung sambong. Nakita ko na ginamit niya ni Tio Eduardo sa pasyente niya noon eh. Huwag din ho kayo mag-alala. Maghanap ako ng albularyo. Delikado ang lagay sa engkanto eh. Kapag hahayaan siguradong lalalayan. Mabuti na lang talaga, kinupkup ka namin, tignan mo. Sa ganitong sitwasyon, ikaw lang ang may pakialam sa akin. Huwag ka mag-alala. Kapag nabenta ko yung mga bangko, hatian kita. Ay nako, hindi na po kailangan. Sige na ho, lalakad na ako para makahanap ng albularyo. Naglakbay ang binata. Nagtungo sa kabilang bayan kung saan nakatira ang kakilala ng chewing yumao. Kaso matagal na palang sumakabilang buhay. Dumiretso sa ibang lugar. Kaso walang naabutan dahil lumipat na ng tirahan. Sa pag-aalala sa kalagayan ni Mang Ramon, kahit malayo ang tahanan ni Mang Pilo, binaybay ang daanan, 10 oras na nang makarating. Pagbalik sa bahay, malala na ang kondisyon ng chewing. Namaga ng husto ang binti. Nagkulay lila at labis ang pagnanana. Gulat naman si Emilio nang hindi siya pinaalis ni Mang Pilo. Sinabihan siyang tutukan ang gagawin. 3 karayom ang inilabas at bote ng langis. Inihipan ng dasal bago pa isa-isang tinusok ang namamagang parte. Pagkatapos ito, muling inihipan ng dasal. Ilang sandali pa, may sumapi na sa katawan ng tiyuhin. Huwag ka malikot. Hindi naman kita papatayin eh. Magtatanong lang ako kung anong gagawin para kalasin mo ang sumpa sa taong ito. Nagkasala siya
Handa magbayad anuman ang hilingin mo. Wika ni Mang Pilo. Hindi ko maintindihan kayo mga tao. Manggugulo kayo sa baluarte ng mga engkanto. Tapos idadaan sa albularyo upang kalasin ang sumba. Nararapat lang sa taong ito ang binigay kong pagpapahirap. Kulang pa yan kung tutusin. Dahil ang tirahan ko ay winasak niya. Ganun ba? Hindi na ba talaga natin magagawa ng paraan? Hindi. Dahil nararapat parusahan ang nagkasala. Hinugot ni Mang Pilo ang isa sa mga nakatusok na karayom. Sumigaw ang boses. Nagpupumiglas ang katawan ng sinapiang si Mang Ramon. Nakiusap ito na wag saktan. Kaya nga nagtatanong ako kung ano ang gagawin para mapatawad ang taong to. Bastos ka kung sumagot kaya pinatikim kita. Oo na, tatanggalin ko supa. Basta wag niyong kalimutan ng alay. Sasagot ka rin naman pala, pinapatagal mo pa yung sitwasyon. O siya, gagawin namin yon. Siguraduhin mo lang, kakalasin mo yung sumpa. Dahil kung hindi, magkikita ulit tayo. At kapag nangyari yon, papatayin kita. Hinayaang makalis ang sapi sa katawan ng pasyente. Tinapos ang ritual sa pamamagitan ng paghugot ng karayom. Unti-unting humupa ang pamamaga. Makaraan ang ilang sandali. Pinainom din ng isang kutsyarang langis upang maghilom ang pinsala sa loob. Sa bakuran, seryosong nag-uusap sina Mang Pilo at Emilio. Nagpapasalamat ang binata sa tulong nito. Nagtatanong din kung bakit kinakailangan niyang saksiyan ang buong proseso. Sumagot si Mang Pilo. Dahil ganon ang pamamaraan ng tiyuhin mong si Eduardo. Kinakailangan mong matutunan ang bagay na yon dahil sa susunod na merong mga ngailangan, ikaw ang sasaklolo. May tungkulin din ako sa lugar namin, kaya sa lugar na ito, ikaw ang tatayong albularyo. Ganong pamamaraan lang ang dapat mong matutunan, kagaya ng sa tiyuhin mo. Maiba nga po tayo. Nagkatotoo po yung sinabi mo tungkol sa San Telmo. Ano po bang gagawin ko sa batong yan? Inilahad ni Emilio ang bato. Napangiti si Mang Pilo. Napangiti si Mang Pilo sabay tapik sa kanyang balikat. Hindi to bato, iho. Magmula sa araw na ito, tatawagin mo yung mutya ng San Telmo. Ito ang gagabay sa'yo sa larangan. Magdidikta ako ano ang gagawin, kung ano ang hakbang ng naaayon sa sitwasyon. Ha? Teka lang naman ho, sigurado po ba kayo talaga? Ako ang papalit kay Tio Eduardo. Ano bang malay ko dyan? Kaya nga nandito ang mutya ng San Telmo dahil ito ang magsisilbi mong gabay. Iho, wala ka dapat ipag-alala dahil sa larangang ito, hindi ka papabayaan kung mamahalin mo ang nakaatang na tungkulin. Napabuntong hininga si Emilio. Pinag-isipang mabuti ang desisyon. Kung tutuusin, ito rin ang gusto, maging albularyo katulad ni Tio Eduardo. Dati patago siyang kukuha ng gamit, gagayahin ang ginagawa nito. Hindi lang gumagana dahil wala pang kaalaman. Kapag may pasyenteng darating, lalo na ang pinaparusahan ng elemento, hindi siya nawawala sa tabi, tahimik na manonood. Kung kaya't pamilyar ang iilan sa pamamaraan ni Mang Pilo kanina, hindi nga lang nakilala kagad dahil matagal na panahon na nung nasaksiyan. Ngayon ay may pagdadalawang isip. Hindi sigurado kung magagawa ng tama ang tungkulin. Kahit sabihin ni Mang Pilo na meron siyang gabay, may pag-aalangan pa rin. Hinayaan muna sa tabi ang mutya ng San Telmo. Pinalipas ang mga araw. Gustong bigyan ng oras ni Emilio ang sarili para makapag-isip kung ito nga ba talaga ang gusto. Hindi naman siya bigo dahil tinulungan ng pagkakataon na makapagpasya. Sa paglalakad papunta sa balon para mag-igib, isang bata ang nangisay matapos wasakin ng punso. Bigla na lang din nawalan ng malay
Otomatikong kumilos para tulungan ito. Dinala sa tahanan upang doon agapan. Parang may sumaping ibang tao sa katawan ni Emilio. Nang makuha ang gamit ng chewin, walang kahirap-hirap na ginawa ang proseso ng panggagamot. Tinusok ang 3 karayom sa talampakan. Binasa ang libreta na binigay ni Mang Pilo. Pagkatapos, maririnig mula sa bata ang boses ng duwende. Nakikita din ni Emilio ang mismong wangis nito. Matanda, kulubot ang muka, masama ang titig sa kanya. Nauna pang magtanong. Hoy! Anong kailangan mo? At talagang pinatawag mo pa ako? Pagpasensyahan mo na sana yung ginawa ng bata. Wala naman siyang masamang intensyon eh. Sadyang mangmang sa bagay katulad ng punso. Huwag yun na sanang ituloy yung pagpataw ng parusa. Patawarin nyo na yung bata. Aba! Sino ka naman para pagsabihan ako? Hindi tayo magkakilala para basta kang magdikta. Alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng 3 karayom, hindi po ba? Kapag bubunutin ko yan, ano kaya sa tingin mo mangyayari? Makikita ang takot sa mukha ng duwende. Lumambot ng masipatang mutya ng San Telmo. O sige, hindi ko na itutuloy ang pagpaparusa. Bibigyan ko lang sana ng matinding lagdat. Pero hindi na. Yang mutya mo, malakas ang bisa. Nararamdaman ko ang init. Malulusaw ako. Pakawalan mo na ako. Hindi ko naman itutuloy ang bala ko, pangako yan. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan, ha? Sige na, maaari ka nang umalis. Matapos ng usapan, hindi makapaniwala si Emilio nang mapagtanto. Napatitig sa mga palad na kusang kumilos ng naayon sa sitwasyon. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Mang Pilo. Kita mo na. Ito ang sinasabi ko. Hindi mo kailangang kabahan dahil sagot ka ng gabay mong mutya. Mang Pilo, kung talagang ako ang pinili ni Tio Eduardo na humalilis sa kanya, sa tingin ko handa na ako. Gagamitin ko ang lahat ng kakayahan. Magpapatulong sa mutyang gabay. Pero may tanong po ko. Anong hindi niya natapos? Yun naman ang silbi kung bakit ako papalit sa kanya. Tapusin ang hindi natapos. Pero ano po yun? Napaisip si Mang Pilo. Wala ring ideya kung ano nga ba ang naudlot sa gawain ng yumao. Sinamahan na lamang ang binata sa pagtuklas. Hiwalay ang tahanan ng yumaong albularyo. Hindi rin nangengialam si Mang Ramon at Lola Meda kung kaya't walang sagabal. Hinalungkat ang gamit, kaso walang makita na maaaring magturo kung ano ang hindi natapos na gawain. Gayunpaman, hindi tumigil hanggang sa paglipas sa mga araw. Ang sagot na mismo ang lumapit. May pasyente si Tio Eduardo na isang ginang. Nakatira ito sa paanan ng kabundukan, biktima ng kulam. Sa kasalukuyan, nagdurusa pa rin ito. Paralisado ang katawan na animoy isang tod. Naigagalaw ng kaunti ang ulo, pero apektado ang bibig, pandinig at mga mata. Ang apo na 14 na taon ang nag-aalaga. Nasaan po ba si Mang Eduardo? Siya po yung albularyo na tumitingin kay Lola Pasing. Sabi niya babalik siya pero hanggang ngayon nag-aantay pa rin kami. Palala ng palala yung kalagayan ni Lola. Wika ng apo na si Inot. Ikinalulungkot kong ibalita. Sumakabilang buhay na si Eduardo. Pero hindi ito nangangahulugan na wala ng pag-asa ang lola mo. Kasama ko ang apo ni Eduardo, ang manggagamot na hahalili sa naudlot na gamutan. Ibigay mo sa kanya ng buwang tiwala mo. Gagaling ang lola mo. Tinitigan ni Emilio ang binata. Kaso mababakas sa mukha nito na duda siya sa kakayahan. Dahil dito, pinakitaan ng gilas. Inilatag ang mga gamit. Sinuri ang katawan ng pasyente. Habang dinadama ang kondisyon,
Nakahawak ang kabilang kamay sa mutya ng San Telmo. Naramdaman ni Emilio ang enerhiya ng mutya na lumatay sa kanya patungo sa katawan ng ginang. Ito pa lamang ang ginawa, pero unti-unti nang nakikitaan ng pagbabago. Naibuka ang bibig, kagad dumingi ng tubig. Tuwang-tuwa naman ang apo dahil sa loob ng mahabang panahon, narinig na ang boses ng matanda. Sa nangyari, buong tiwala ang binigay. Salitan ang pagsusuring ginawa. Nakiusap si Emilio na tignan din ni Mang Pilo ang kondisyon para maiambing sa kanya. Sa kabutiang palad, angkop sa isa't isa ang pagsusuri. Umusad sa kasunod na akbang. Sa pagkakataong ito ginamit ang 3 karayom. Si Mang Pilo mismo ang nagmungkahi na wag nang idaan sa ritual kung saan kakausapin ang espiritual na kamalayan ng mangkukulam. Diretso na upang mapadali. Inaalala ang kalagayan ng pasyente. Sa sandaling itutusok na ang karayom sa balat, nagulantang ang lahat sa pagsulpot ng grupo ng mga uwak. Naglalabas-masok sa bahay. Iniiputan pa sila. Ang ipinagtataka ng 3, sila lang ang sinasalakay. Hindi ginagalaw ang nakaratay na pasyente. Sumilip si Inot sa labas. Sumigaw nang makita ang taong tinatawag na amo. Si Mang Pilo ang humabol dito. Inusisa naman ni Emilio ang binata. Sino si amo? Anong kinalaman niya sa nangyayari? Siya po yung mangkukulam. Ang totoo, anak siya sa pagkadalaga ni Lola Pasing. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to. Nung una, pumasok yan dito para saktan pa si Lola eh. Ngayon kulam na ang binibigay niya. Sa tuwing sisimulan ni Mang Eduardo ang gamutan, palagi siya nagpapakawala ng uwak, kagaya na lang na nangyari ngayon. Sinilip ni Emilio ang labas, kaso hindi na mahagilap ang tinatawag na amo. Inantay muna si Mang Pilo para malaman kung ano ang opinyon. Kaso nga lang, bumalik ito ng sugatan. Nagtamo ng saksak sa balikat. Aniya hindi madaling kalaban si amo. Hindi lang magaling sa orasyon, mahusay din sa pisikal na laban. Nakontra ang sumpang binitawan sa hangin, pero ang pananaksak ay hindi. Nang mahimasmasan si Mang Pilo, pinag-usapan ng plano. Sa kalagitnaan sumingit si Lola Pasing. Matagal na pala nitong alam na kinulam siya ng anak. Kaso hindi magawang sabihin noon kay Tio Eduardo dahil natatakot sa mangyayari. Kilala niya ang yumao. Walang patawad. Gagawin ang lahat para maparusahan ang nasa panig ng kaliwa. Ang punot dulo ng paghahasik ni amo, ang katotohanan na binalak ipalaglag dahil bunga ng masalimuot na nakaraan. Si Lola Pasing, pinagsamantalahan ng 2 kaanak. Gustong ipalaglag upang maiwan sa panahong iyon ang alaala ng pambababoy. Kaso hindi nakunan. Nailuwalang bata. Itinaboy ang sanggol. Iniwan at kinalimutan. Hindi inakala na sa pagdaan ng panahon, lilitaw at maghihiganti. Nung una nakakayanan pa naman dahil pisikal na pananakit lang. Kaso sa paglipas ng mga araw, matinding kulam ang pinataw. Wala rin siyang intensyon na magpagamot. Bukal sa puso na tanggapin ang sasapitin dahil gumaganti lamang ang anak sa mali niyang ginawa. Subalit si Tio Eduardo na kababata, hindi papayag na makita siyang nagdurusa, lalo pat minsan na siyang tinulungan. Nangako itong gagamutin at tatapusin ang panggugulo ni amo. Subalit sa kasamaang palad, sumakabilang buhay ito. Gulat na napatitig si Emilio sa isa pang revelasyon. Ang pumatay kay Tio Eduardo, walang iba kung hindi si amo. Hindi kulam ang ginamit sa pagkitil kung hindi patalim. Umakma dahil naabutan ang tiyuhin na puno ng saksak nung araw
Walang makitang salarin kaya pinagpalagay na lamang na tinambangan ng magnanakaw. Yung pala ay sinadyang patayin. Si Lola Pasing ang humingi ng tawad pero wala sa posisyon si Emilio. Natanggapin ito. Dahil ang tao kung kanino nagkasala ay sumakabilang buhay na. Pasensya na Lola Pasing. Hindi ko matatanggap ang paghingi mo ng tawad. Bukod sa hindi ikaw ang dapat na hihingi nito, wala na si Tio Eduardo para magpatawad. Pero sana ako, mapatawad mo ko. Emilio, may binabala ka ba? Tandaan mo, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Wala po kayong dapat ipag-alala dahil kalkulado ko ang magaganap. Mang Pilo, ikaw muna ang bahala kay Lola Pasing. Isagawa ang ritual para tuluyan siyang gumaling. May pupuntahan lang ako sandali. Babalik ako sa oras na matapos ang sadya. Hindi na nagantay pa ng sagot si Emilio. Dali-daling lumabas. Pumwesto sa bahaging hindi madaling makikita. Inabangan niya si Amo. Alam niyang nasa paligid lang ito. Nararamdaman niya ang presensya. Hindi maunawaan ni Emilio ang sarili. Pinaghalong galit at paghihiganti. Maging ang mutsyang hawak ay nagliliyab sa labis na init. Patawarin sana ako ni Tio Eduardo sa gagawin ko. Gusto ko lang turuan ng leksyon ng taong yan. Nang makita si Amo, hinanda ni Emilio ang sarili sa pagsugod. Pumwesto ito sa kakawyan. Napansin ni Emilio na sumasambit ng orasyon. Dali-dali niyang kinontra sa pamamagitan ng dasal. Makikita sa reaksyon nito ang pagtataka. Panaylingon, hinahanap kung saan nagmula ang pagkontra. Dahil hindi makita, sumubok muli ng orasyon. Kinontra pa rin ni Emilio. Hindi may tatanggi na medyo nahirapan dahil habang tumatagal, palakas ng palakas ang binibitawan ni Amo. Gayunpaman, sa lakas ng mutya ay nakayanan, subalit ito rin ang dahilan kung bakit siya nakita. Hoy, sino ka? Lumabas ka dyan! Ang lakas ng lobong kontrain ako ah. Mahusay ka ba? Wala ka sa lugar ah. Wala ring lugar sa akin, yung mga kagaya mong tao. Sarili mong nanay, pinahihirapan mo. Alam ko na. Kasama mo yung matanda na humabol sa akin kanina. Kumusta yun? Boy pa ba? Bago mo kumustahin yung iba, tanungin mo muna yung sarili mo kung mabubuhay ka pa. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sinong biyasa. Batay sa pananalita at galaw mo, siguradong baguhan ka lang. At batay din sa nakikita ko, hindi mo pa nararamdaman kung gaano ko kalakas. Bakit hindi mo pagbatayan kung paano ko kinontra yung orasyon mo? Napahugot ng hininga si Amo. Taas noong humarap kay Emilio. Humakbang palapit. Nag-iwan ng iilang distansya. Walang imik pero nag-uusap ang titig sa bawat isa. Nang bumigkas si Amo, hindi nagpauli si Emilio. Maigpit ang hawak sa mutya ng San Telmo. Nag-ihip ng dasal. Direktang tumama sa kalaban. Bumangon si Amo. Hindi makapaniwala sa tumamang lakas. Umuusok ang kanyang katawan na parang tinamaan ng apoy. Bahagyang dumugo ang bibig. Gayunpaman ay ngumisi sabay pakawala ng orasyon. Sa pagkakataong ito ang mutya ng San Telmo ang hinarang. Kaso nga lang, bumalik lamang sa kanya ang pinakawalang atake. Tumilapo ng napakalakas. Nahirapan sa pagbangon. Gusto ko lang din sanang malaman mo na hindi lang ito patungkol kay Lola Pasing, kundi sa tiyuhin ko na pinatay mo. Siguradong natatandaan mo pa ang albularyong si Eduardo. Nag-angat ng tingin si Amo. Nang maalala ay bigla itong humalakhak. Napatigil lang mapaubo ng dugo. Kung kaanak mo yung lintik na albularyo na yun. Nahirapan ako dahil sa nalagay niyang pananggalang ah. Mabuti na lang,
Napatay ko kasi kung hindi. Hindi na pinatapos ni Emilio. Pinaulan na ng suntok. Makikita ang pagliwanag ng kamay ni Emilio na para bang nagbabagang apoy. Bawat dapo ng suntok, matindi ang iniiwan na epekto. Unti-unting nalulusaw ang espiritual na kakayahan ng kalaban. Makikita rin ang bawat usok sa pagtama ng kamao. Hindi naglaon bumulagta na lamang ito. Bubugbugin pa sana ng todo para maramdaman ang pagiganti. Kaso nga lang natigilan siya ng tawagin ni Mang Pilo. Naroon din si Lola Pasing. Dinala sa tahanan ang katawan ni Amo. Tahimik silang nakaupo sa sulok habang nagluluksa si Lola Pasing. Sa lala ng pinsalang tinamo, nalagutan ng hininga. Inantay ni Emilio kung kailan siya susumbatan ng matanda. Kaso sa halip na yon ang mangyari, nagpasalamat pa ito. Hindi dahil gustong mawala ang anak, kundi dahil malalagay na sa payapang lugar at tuluyang matutuldukan ang kasamaan. Lola Pasing, kung ano't ano man ang nangyari, gusto kong humingi ng pasensya. Tumango lamang si Lola Pasing. Walang salita na maririnig mula sa kanya. Hindi dahil nagpipigil, kundi buong pusong tanggap ang kaganapan. Pagdating ng tahanan, nagpa siya si Emilio kung ano ang gagawin. Tinapos niya ang naudlot na gawain. Pero may nagsasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagtulong sa iba. Sumang-ayon naman si Mang Pilo. Para sa kanya, mas mainam na may sumunod sa yapak ni Tio Eduardo. Sa gabay ni Mang Pilo, tuluyang ginampanan ng binata ang pagiging albularyo. Naging madali dahil pinagaan ng mutya ang lahat ng gawain. Suportado naman siya ni Mang Ramon at Lola Melda. Sila ang katuwang sa mga araw na marami ang dumadayo. Sa awa ng Diyos, masusuri ang lahat sa mismong araw kahit gaano karami. Paminsan-minsan, bumibisita si Mang Pilo para kumustahin ang ganap sa buhay ng binata. Sa parte ni Emilio, hindi siya makapaniwala sa takbo ng pangyayari. Nagsimula sa simpleng pagtatanong kung ano ang kahulugan ng pagpapakita ng San Telmo, pero umabot na sa puntong ito. Hindi rin nagsisisi sa pagtanggap ng kapalaran. Hindi lang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Tio Eduardo. Nakatulong pa siya sa kapwa sa pamamagitan ng pagkontra ng parusa na tinamo sa iba't ibang elemento at nilalang, maging sa kapwa-tao. Kaya naman buong puso niyang tinanggap. Buong puso niyang isinabuhay ang pamana sa kanya. Ang San Telmo ng yumaong albularyo. Bagong istorya pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa lantawan ng kapre. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Josefina. Walang eksaktong taon. Las Piñas. Sa liblib na lugar, may mga bahay na hindi basta tirahan lamang. May mga bahay na sa unang tingin ay ordinaryo. May matibay na dingding, malinis na pintura, at bakod na maganda. Ngunit kung lalapitan mo ng masinsinan, mararamdaman mo may malamig na simoy ng hangin na dumadaloy mula sa loob, na para bang may humihinga sa mismong pader. May mga matang nakasilip sa bawat siwang. May mga yapak na hindi mo maririnig, ngunit siguradong naroon. Sa mga bahay na ito, minsan may mga nakatirang hindi lang ang mga taong nakikita ng ating mga mata, kundi pati na rin ang mga nilalang na matagal nang nananahan sa lupa bago pa man ito tayuan ng konkreto at bubong. Mga alaala ng nakaraan, mga sumpa ng kasaysayan, at mga nilalang
na kailanman ay hindi umalis. Isa sa mga ito ang tinitirhan ni Josefina, isang simpleng babae mula sa Negros. Isang babae na walang ibang hangad, kundi magpatayo ng sarili niyang tahanan. Isang lugar na masasabing kanila. Isang pugad ng kanyang pamilya. Isang simbolo ng kanyang mga pinaghirapan at pangarap. Kaso nga lang ang hindi niya alam, ang pangarap na ito ang mismong magdadala sa kanya at sa kanyang pamilya sa isang bangungot na kailanman ay hindi makakalimutan. Si Josefina ay 30 taong gulang, ikalawa sa 6 na magkakapatid. Lumaki siya sa baryo ng Negros na napapalibutan ng mga tubuhan. Ang kanilang ama ay magsasaka at araw-araw nakabilad sa init ng araw. Pawis ang puhunan para lamang may maiuwing ilang kilo ng bigas at kaunting pagkain. Ang kanilang ina naman, kasambahay ng isang mayamang pamilya, madalas wala sa kanilang bahay. Umuuwi na lamang tuwing linggo. Halos sapat lamang ang kanilang kita para sa kanin at ulam. Minsan isang beses kung isang araw sila kumain. At sa bawat gabing nakahiga sa kanilang papag, pinagmamasdan ni Josefina ang butas-butas na bubong. Darating ang araw, hindi na natin kailangan mangutang para makakain. Magkakaroon ng sariling bahay, yung malaki. May sariling kwarto ang bawat isa. Hindi habang buhay ganito tayo. Wika ni Josefina sa isipan. Maaga siyang natutong mangarap nang higit pa sa nakikita niya sa paligid. Kung ang iba ay kontento na sa buhay sa kanilang baryo, siya ay tila tinatawag ng mas malaking mundo. Kaya sa edad na 20 naglakas loob siyang pumunta sa Maynila. Wala siyang sapat na pera at wala ring tiyak na trabaho. Hindi niya rin alam kung ano ang madadatnan niya sa lungsod ng Maynila. Ang tanging pinanghuhugutan niya lang ng lakas, ang kanyang pangarap para sa sarili, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Siya lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob sa magkakapatid na sumugal sa syudad. Sa Maynila, hindi naging madali ang buhay para kay Josefina. Malayo siya sa pamilya at madalas mag-isa lamang. Nagtrabaho siya sa iba't ibang lugar. Minsan bilang tendera, minsan bilang tagalinis, hanggang sa nakapasok siya sa isang paaralan na pinamamahalaan ng mga madre. Dito niya nakilala si Ate Meng, isang negosyante na may kasosyong incheck. Nakalaunan pinakilala siya ni Ate Meng kay Lisa, ang kasosyo nitong incheck na may iba't ibang negosyo sa Pilipinas. Si Lisa ay mabuting tao, bukas palad at hindi madamot. Sa tuwing kumikita siya, ibinabahagi niya ito sa kanyang mga trabahante. Dahil dito pinasok ni Lisa si Josefina sa isa sa kanyang mga negosyo. Ang sahod ay hindi lang doble, triple pa kumpara sa noon. May mga pagkakataon na binibigyan pa siya ng extra. May mga bonus, regalo, minsan may mga ayuda pa para sa kanyang pamilya. Unti-unti nagkaroon ng sapat na ipon si Josefina. Nakapagpaaral siya ng mga kapatid. Nakabili ng mga gamit para sa kanilang bahay sa probinsya. Nakapag-supply ng mga gamot at vitamin sa mga magulang. At higit sa lahat, nagsimulang tuparin ang matagal niya ng pangarap, ang pagkakaroon ng sariling bahay. Matagal niyang pinangarap ang isang malaking bahay at nang dumating ang pagkakataon, naganap siya sa Las Piñas. Ito ang napili niyang lugar dahil malapit lamang ito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ilang araw at buwan din ang paghahanap niya ng bahay. Hanggang si Josefina may nakitang tahanan sa loob ng isang subdivision sa nasabing lugar. Malaki ang bakuran nito na pwedeng gawing parking lot. May malawak ding sala. Nasa 3 palapag ang bahay. Saktong-sakto para sa isang pamilyang galing sa probinsya na nangangarap ng magandang kinabukasan.
Ngunit may isang bagay ang hindi gaanong pinansin. Ang isang malaking puno ng balete na nakatindig sa gilid ng bahay. Ang punong iyon ay napakalaki. May makapal na mga ugat na tila gumagapang pababa sa lupa. Sa tuwing ito ay lalapitan, tila may malamig na hangin na bumabalot dito. Ngunit dala ng pananabik, hindi na ito inisip ni Josefina. Dito na titira yung buong pamilya ko. Sa wakas, may bahay na kaming maitatawag na sa amin. Hindi na kailangan makituloy sa ibang kamag-anak. Lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, sulit na sulit. Pangarap ko to mula pa pagkabata eh, at ngayon natupad din. Wika ni Josefina. Aba, ang ganda nga, Inday Josefina. Malawak at presko ha. Siguradong matutuwa ang mga kapatid mo pagdating nila. Wika ni Yolanda. Ngunit sa likod ng kasiyahan, hindi nila alam na merong matang nakamasid mula sa mga kakaibang nilalang. Mga matang matagal nang nag-aabang ng bagong titira. Makalipas ang ilang araw, isa-isang lumuwas mula sa Negros ang kanyang pamilya upang manirahan sa bagong bahay. Sa umpisa ay puno ng kasiyahan, ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas, nagsimulang magbago ang lahat. Ang halakhak na dati umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay, unti-unting napalitan ng katahimikan. Ang mga ngiti sa labi ng magkakapatid, napalitan ng pag-aalala. Ang lahat ay tila nagbubulag-bulagan, umaasang lilipas din ang lahat. Kasama ng pamilya nila Josefina sa bahay si Yolanda, isang kasambahay na nanggaling din sa Negros. Sanay si Yolanda sa mga kakaibang bagay. Bata pa lamang siya, madalas nang makaranas ng mga pagpaparamdam. Sumapit ang madaling araw ng 3:00. Habang nagtatadtad ng bawang sa kusina, nakarinig siya ng mahinang yabag. Ang tunog ng yapak sa kahoy sa sahig ay malinaw na malinaw. Inday Josefina, ikaw ba yan? Walang sumagot. Sa paglingon niya, nakita ang puno ng balete mula sa bintana. At doon sa gitna ng dilim, may 2 pulang liwanag na kumikislap. Yung mga matang nag-aabang. Ay Diyos ko, sana guni-guni ko lang to. Ngunit sa puso niya, alam niya na hindi siya nag-iisa. Hindi niya ito binahagi kay Josefina dahil baka isipin nitong nag-iimbento lang. Ayaw niyang madagdagan ang iniisip ng amo na abala nga sa trabaho at pagpapanatili ng maayos na buhay para sa pamilya. Kaya sa tuwing may mararamdaman siyang kakaiba, mga yapak sa sahig o kaya naman malamig na hangin mula sa kusina, tinatago niya na lamang ito sa sarili. Isang gabi, si Josefina mismo ang nakaranas ng kababalaghan. Mahimbing siyang natutulog nang bigla siyang magising dahil may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hirap siyang huminga, hindi maigalaw ang katawan. Sa gilid ng kanyang paningin may hugis taong nakatayo sa dulo ng kanyang mata. Malaki ang anino, mahaba ang buhok at nakatitig sa kanya. Hindi siya makasigaw at sa labas ng bintana, nakita niya ang pulang liwanag na nagmumula sa puno ng balete. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko magalaw yung katawan ko? Nang makawala siya, dali-daling nagdasal. Pinikit niya ang mga mata. Sabay bulong ng mga dasal na paulit-ulit niyang inuusal mula pagkabata. Kaso nga lang sa kabila ng panalangin, ramdam niya na parang may malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Parang may huminga sa mismong likuran. Isang gabi, ang bunsong kapatid ni Josefina na si Martin, 16 years old na galing sa banyo, madilim ang pasilyo. Habang naglalakad siya pabalik ng kwarto, napansin niyang bumukas ang ilaw. Manong? Tatay?
Pagsilip niya, malinaw niyang nakita ang lalaki na unti-unting naglaho. Naiwan lamang ang amoy ng tabako at ang malamig na simoy ng hangin. Manang! Kinabukasan, habang kumakain ng lahat sa pagkainan, napag-usapan nila ang mga nangyari. Martin, sigurado ko ba sa nakita mo kagabi? Manang, totoo yun. Yung malaking mata na nakaupo sa sala parang usok. Parang yung mata niya kulay pula. Sobrang laki, halos umabot sa kisame. Wika ni Martin. Hindi lang si Martin ang nakakita. Ako din ilang beses na. Sa puno ng balete, kulay pula nagliliwanag. Napakabigat ng presensya tuwing 3:00. Wika ni Yolanda. Baka naman pagod lang kayo. O baka guni-guni nyo. Huwag yun ang palakihin. Hindi guni-guni, Josepina. May nakatira sa punong yan at hindi basta multo. Kapre ang nakita ko. Sigurado ako. Natahimik ang lahat. Magmula noon, mas madalas nang nagpapakita ang kapre. Tuwing gabi sa ilalim ng balete, may mga usok na lumalabas. May pulang liwanag. Ang minsan pa, maririnig ang malalim na tinig na parang humahagikik. Minsan din ay mararamdaman nilang parang may nakatayo sa labas ng bintana. Kahit nakasara ang kurtina, may anino silang nakikita na masyadong malaki para maging tao. Dahil sa sunod-sunod na mga kaganapan, nagpasya si Josefina. Ibenta na lamang ang bahay at magsimula muli ng panibago. Bagamat labis itong mabigat at masakit para sa kanya, pakiramdam niya, ito lamang ang tamang hakbang mula pa sa simula. Isang araw, dumating ang potensyal na buyer para sana bili ng bahay. Maganda ang bahay Malaki espasyo. Maganda sana. Ngunit habang nag-iikot sila, natahimik ang buyer. Josepina. Pasensya na. Hindi ko na itutuloy. Pasensya na talaga. Kagad siyang umalis nang hindi nagpapaliwanag. Kinagabihan kinausap ni Josepina ang buyer sa telepono. Habang nasa sala ako, may nakita akong anino sa hagdan. Isang giganting nilalang nakatingin sa akin. Hindi ko kinaya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Josefina, muli niyang naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi siya makagalaw at sa gilid ng kanyang tenga, may boses na malalim. Umalis kayo. Umalis kayo dito. Nagising siya ng pawis na pawis. Nanginginig at halos mawala na ng boses. Kinabukasan, kinausap siya ni Yolanda. Inday, Josepina, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi ka maniniwala, pero may mga nilalang na hindi basta nagpapahintulot na may tumira sa kanilang teritoryo. Lalo na ang bahay mo, tinayo malapit sa kanilang pugad. Hindi ko alam kung anong gagawin eh. Pangarap ko yung bahay na to, pero parang bangungot yung kapalit. Magmula noon, hindi na nila matatakasan ang mga pagpaparamdam, sapagkat ang bahay na yon ay hindi lang basta tinayuan ng tao. May matagal nang nakatira. Isang nilalang na hindi basta-basta mapapalis. Kapag ang isang bahay ay hindi tahimik, kagad mong mararamdaman na may mabigat na presensyang naninirahan dito. May mga kaluskos, may mga liwanag, may mga presensya na parang humahabol sa bawat paghinga mo. At sa bahay ni Josefina, ang mga pagpaparamdam ay hindi na basta simpleng kaluskos o liwanag sa dilim. Ito ay naging lantaran, nakakapanindig balahibo. Isang gabi, sabay-sabay na natutulog ang pamilya sa kani-kanilang mga kwarto nang bigla na lamang nagbukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Nataranta ang lahat. Lumabas ng mga kwarto. Manang! Manang! Sinong nagbukas ng ilaw?
Pagdating sa sala, paulit-ulit pa rin ang nangyayari. Sa gitna ng ingay, nakarinig sila ng malalim na boses. Umalis kayo! Umalis kayo! Natigilan ang lahat. Nagsiksikan kay Josefina. Kinabukasan hindi na kinaya ni Yolanda. Nilapitan niya si Josefina habang nag-aalmusal. Josefina, hindi na to basta pagpaparamdam. Lantaran na siyang nagpapakita. Kung hindi tayo kikilos, mamamatay tayo dito eh. Anong gagawin natin? Maghahanap uli ako ng buyer. Ibenta natin uli yung bahay. Sinubukan mo na, hindi ba? Pero bawat bibili tinataboy nila. Ayaw nilang may ibang nakatira dito. Hindi lang basta kapre, kundi tagabantay ng lupang kinakatayuan nyo, yung nilalang na nandito. Nang gabing yun, nagkaroon si Josefina ng bangungot. Nakita niya ang sarili, nakatayo sa harapan ng punong balete. Sa itaas, may isang higanteng nilalang na kulay pula ang mga mata. At ang usok, parang ulap na bumabalot sa katawan. Sa amin ang lugar na ito. Umalis kayo hanggat kaya pa naming magtimpi. Biglang bumagsak ang lupa. Naramdaman ni Josefina na para siyang nilulubog. Nagising siya na basang-basa ng pawis. Hingal na hingal. May pasa ang kanyang braso. Parang may humawak ng maigpit habang siya ay natutulog. Hindi lamang bangungot ang naranasan nila. Isang gabi, si Martin ay biglang sumigaw sa kanyang kwarto. Pagpasok nila Josefina, nakita nilang duguan ang kuko ng binata, parang kinalmot ng napakalaking kamay. Manang, may umawak ko sa akin. Ang laki po ng kamay. Hindi po ako makawala. Maigpit po yung hawak niya. Kagad dinala si Martin sa pinakamalapit na ospital. Subalit laking gulat ng mga doktor. Wala silang mahanap na paliwanag kung paanong nagkaroon ng ganong kalalim na galos. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pangarap ko pa namang magkaroon ng ganitong bahay. Pero bakit ganito yung kapalit? Josefina, minsan hindi lahat ng pangarap dapat tinutupad eh. Yung puno ng balete hindi dapat basta pinuputol. Hindi dapat basta tinatabihan. May bantay sa lupaing iyan. At kung minsan, hindi sila aalis. Kung kapre lang yan, kakayanin yan. Subukan nating lumapit sa barangay o sa albularyo. Wika ni Jeric, isa pa sa mga kapatid. Hindi yan ganun kasimple. Hindi lang basta kapre. Teritoryo nila ang lugar. At marahil may dugo ng sakripisyong naganap noon pa. Isang linggo ang lumipas. Habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising sila sa malakas na kalabog mula sa kusina. Tunog ng mga plato at basong nababasag. Pagbaba ay nakitang nagkalat ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, may itim na anino sa sulok. Hindi tao. Masyadong malaki at masyadong mabigat ang presensya. At sa bawat hakbang, nanginginig ang buong sahig. Umalis kayo. Sa akin ang lugar na to. Dumilim ang buong lugar. Napasigaw na lamang lahat sa tahanan. Kinabukasan halos hindi na makapagsalita si Josefina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na tayo ligtas dito. Hindi pera ang kapalit ng buhay natin. Umalis na tayo. Kahit gustuin, hindi pa rin maibenta ang bahay. Lahat ng bumibili ay tinataboy. Lahat ng nagtatangkang pumasok ay nakakaranas ng kakaibang presensya. Kapag ang isang lupa ay minarkahan ng mga nilalang, mahirap na itong bawiin. Para kay Josefina, ang bahay na kanyang pinangarap ay unti-unting naging isang kulungan. At ang lupa na pinatayuan ni Josefina ng kanyang pangarap, may kasaysayan ng dugo at pagdurusa.
May mga lihim na hindi kailanman lumilitaw sa liwanag ng araw. Mga lihim ng lupa, ng dugo, at ng mga bagay na pilit inilibing sa katahimikan. Dahil sa takot at labis na pagkalito, nagpa siya si Josefina na humanap ng makakatulong. Isang kapitbahay ang nagpakilala sa kanya. Isang matandang albularyo mula sa kabilang barangay. Siya si Mang Oscar. Payat, halos butot balat. Ngunit ang mga matay matalim na parabang nakakakita ng mga bagay na hindi kayang abutin ng karaniwang paningin. Pagpasok pa lang ng bahay, napangiwi na si Mang Oscar. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Nararamdaman ko na mula pa lang sa hangin na bumabalot sa lugar. Mabigat. Marumi ang lupaing yan. Hindi basta ordinaryo. May bantay na nakakulong. Isang nilalang na matagal nang hindi makaalpas. Kaya't nananatili itong nagbabantay. Galit, pasakit ang ibibigay. Kung sino mang mangangahas na manirahan dito. Bakit po, Mang Oscar? Ano po bang meron sa lugar na to? Bago pa magkaroon ng mga gusali, mga lupa, ang lugar na ito ay masukal na kagubatan. Ang punong balete na yan, isa sa pinakamatanda sa buong lugar. Diyan ginaganap ang mga ritual ng mga sinaunang katutubo, mga alay, mga panata, at nung panahon ng gera, may mga sundalong nagtago sa lugar. Maraming pinatay, maraming bangkay ang ibinaon sa mismong lupa sa ilalim ng balete. Hindi lang kapre ang naninirahan doon. Sa ilalim ng lupang yan, may mga kaluluwa na hindi kailanman nakahanap ng pahinga. Mga kaluluwang naiwan, naglalagalag, nakagapos sa kanilang matinding puot. Ang kapre ang nagsilbing bantay nila. Tagapangalaga ng kanilang pot at alaala. Kaya ganyan kasensitibo ang mga elemento't nilalang. May malalim silang pinanghuhugutan. Nang gabing yun, muli silang nakaranas ng matinding kababalagan. Habang nagdarasal sila ng rosaryo sa sala, nagliyab ang mga kandila. Ang apoy ay naging kulay asul. Natigilan ang mga kapatid ni Josefina. Manang nasusunog! Hindi natunaw ang kandila. Namatay ang mga apoy. Naiwan silang nanginginig sa takot. Nang gabing yon sa labas ng bahay, sa lilim ng balete nakita mismo ni Josefina ang kapre. Hindi na ito anino lamang. Buo na ang kanyang anyo. Ito ay parang kulay uling na may pulang mga matang naglalagablab at katawan na halos kasing laki ng tahanan. Umalis na kayo sa lugar. Huwag niyong yurakan ang alaala ng kasaysayan. Hindi namin alam. Hindi namin alam kung anong meron dito. Patawad! Naglaho ang kapre na parang usok. Kinabukasan bumalik si Mang Oscar at sinamahan sila sa puno ng balete. Nagdala ito ng mga kasangkapan, asin, langis at mga orasyon. Habang nagdarasal, biglang lumakas ang hangin. Ang mga sanga ng balete ay nag-ugong na parang may gustong kumawala. Respeto sa mga kaluluwa, nilalang at elemento. Naway pakinggan ninyo ang aking sumamo. Ang panahon nyo ay lumipas na. Hindi nyo napagmamay-ari ang lupa. Lumisa na kayo. Hanapin ang liwanag na magbibigay sa inyo ng pahinga. Tigilan nyo ang pagbabahagi ng puot at sakit sa alaala ng nakaraan. Hindi tao ang inyong kaaway, kundi ang inyong sarili dahil pilit nyong kinikimkim ang paghihirap. Lumisa na kayo bago pa tuluyang lamunin ang kadiliman. Bumuka ang lupa sa harapan. Doon lumabas ang mga anino, hugis tao, mga sugatan, duguan. May mga bayonete sa kanilang katawan.
Ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw. Dugo! 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 Nang matapos ang ritual, huminga ng malalim si Mang Oscar. Ngayong malinaw na, ang lupaing ito ay libingan. May mga kaluluwang nakabaon na hindi matahimik at ang kapre, siya ang bantay. Hanggat hindi nyo inaalis ang tahanan, hindi titigil ang mga ito. Ang pagkakamali nyo, tinayo nyo ang pangarap sa ibabaw ng kanilang bangungot. Halos mawala ng lakas si Josefina sa narinig. Pag-uwi nila, nagtipon ng pamilya. Manang, ayoko na dito. Gabi-gabi ko ano-ano'y nararamdaman ko eh. Parang gusto nila akong kunin. Hindi pera ang kapalit ng buhay natin. Umalis na tayo dito. Tahimik lang si Josefina. Pilit niyang ipininta ang isang ngiti sa kanyang labi. Subalit malinaw na hindi yon umaabot sa kanyang mga mata. Doon ay kitang-kita ang kalungkutan. Akala ko, ang pangarap ko lang magkaroon ng isang bahay para sa pamilya. Isang tahanang payapa, kung saan maririnig ko yung tawanan ng pamilya. Mararamdaman kong panatag, pero ngayon, pakiramdam ko isang masamang panaginip ang lahat. Paminsan, ang wakas ng isang bangungot ay hindi nakukuha sa pagtakas lamang, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi kailanman itinakda para sa atin. Pagkatapos ng mga buwan ng takot at pagdurusa, tuluyang iniwan ni Josefina at ng kanyang pamilya ang bahay. Kahit hindi ito mabenta, kahit malaki ang malugi, mas pinili nilang umalis kaysa ipagpatuloy ang buhay na puno ng kaba. Lumipat muna sila sa isang mas maliit na inuupahang bahay, masikip at payak. Malayo sa mga pangarap na una niyang pinangarap. Ngunit doon nila muling natagpuan ang katahimikan na matagal nang nawala. Sa bawat gabi, kahit wala silang marangyang paligid, nakakatulog sila ng walang kaba. At para kay Josefina, ito ay sapat na upang tawaging ginhawa. Kalaunan matapos ang ilang buwan, muling nag-ipon at nagnilay. Nagpasya si Josefina na bumalik sa kanilang probinsya sa Negros. Doon pakiramdam niya, mas ligtas, mas magaan sa pakiramdam, mas masarap ang simoy ng hangin, at mas malapit siya sa mga alaala ng kanyang kabataan. Bago pa sila tuluyang lumisan, isang gabi muling tumayo si Josefina sa harapan ng balete, tahimik na nagdasal. Kailanman hindi ko intensyon na manggambala. Ang tanging hangad lang namin, magkaroon ng bahay na pwedeng tawaging tahanan. Isang lugar kung saan ligtas at payapa ang aming pamilya. Pero ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay itinakda para sa amin. May mga lupain at kasaysayang kailangang igalang. At hindi lahat ng pangarap dapat ipilit. Nang gabing yun sa huling pagkakataon, nakita niya ang pulang liwanag mula sa puno. Ngunit kakaiba. Wala na itong dalang galit o pananakot. Sa halip wari nagpaalam na lamang. Isang huling usok ang kumalat at tuluyang nawala. Makalipas ang ilang taon, nang siya'y muling bumalik sa subdivision upang dumalaw sa isang kaibigan, muling nabuhay sa kanyang alaala ang lahat ng kaganapan. Doon nakatagpo niya ang isang matanda, isa sa mga unang residente sa lugar. Sa kanilang pag-uusap, hindi inasahan ni Josefina na mababanggit ang puno. Ang matanda ay huminga ng malalim, ibinahagi ang kasaysayan ng lugar. Hindi lang kayo ang pamilyang tinaboy niyan. Bago pa kayo, 3 pamilya na ang tumira. At lahat sila, bigla na lang umalis. Yung iba walang paliwanag. Yung isa, halos hindi na makausap sa takot. Pero ang pinakamatindi, isang pamilya, hindi na nakalabas ng buo. Nanindig ang balahibo ni Josefina. Doon niya naisip,
Marahil sinuwerte pa sila. Dahil kahit binalot sila ng takot, nakalabas sila ng lahat ng buhay. At mula sa karanasang ito, natutunan ni Josefina ang isang mahalagang aral na hindi lahat ng pangarap ay kailangang itayo sa mataong lugar, sa malaking bahay o sa magarang subdivision. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa karangyaan. At ang isang tahanan ay hindi sinusukat sa lapad ng haligi, kundi sa tibay ng pagmamahalan at kaligtasan ng pamilya. Ngayon sa kanilang bahay sa Negros, simple man at malayo sa syudad, tahimik at payapa ang buhay ni Josefina at ng kanyang pamilya. Walang kaluskos, walang takot, walang panganib na mula sa mga elemento. Naranasan niyo na bang makulam? Parang tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa? Naghahanap ba kayo ng pangontra sa mga nabanggit mga kabayan? At merong kasamang rebuelta. Narito yung Maracuyo bracelets natin. We have 2 colors available, glossy black and brown. Sobrang nagte-trending ngayon yung Maracuyo mga kabayan kasi maganda yung bisa niya. Una, nandyan na yung pangontra espiritual at nandyan din yung tinatawag nating rebuelta. Yung rebuelta kasi mga kabayan, kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng ating Maracuyo bracelet. So kung meron kang nakasagutan, nakaaway, o kung naranasan mong masumpa mga kabayan at nangangailangan ka ng depensa para sa mga nabanggit, subukan mo ang Maracuyo bracelet. Para sa lahat ng interesado, i-search lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.